Grabe na yung pagkadesperado ng ating administrasyon. Akalain nyo sinabi ni DILG John Vic Remulla na ipapa-DNA test o ipapa-autopsy yung labi ni former DPWH Yusek Cabral. Mga kababayan, sino ba ang may karapatan na magpa-autopsy ng labi ng isang tao? Pamilya ba o mga pulis? Tanong lang. Ito yung kanyang sinabi. Pakinggan natin. She is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to diba? So, naninigrado lang tayo. Malinaw sa sinabi ng DILG Secretary na si John Vic Remulla na duda daw siya na baka daw ay hindi daw tunay na katawan yung nakita o yung nalaglag doon sa bangin. So hindi siya naniniwala. Parang tingin ko huli sa balita ito si John Vic Remulla na hindi niya alam yung nangyari. Na mismong pinatunayan na nga, sabi nga ng asawa ni Undersecretary Cabral, ito yung sinabi ng kanyang asawa. Pakinggan natin. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-ano po kayo, nag-waiver po kayo, pero pinaka-autopsy po kasi yung asawa. Oh, sabi ko nga, ito na nakita namin, pinakita ko na sila yung yung bangkay. Where nakita nila, tinignan nila kung ano yung itsura. Tapos, papa-autopsy nila na pag nakita nila duro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Sir, bakit po ayaw niyo po ipa-autopsy? Alin? Yung Ba't na papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili mo na yung sarili niya na hiwain mo pa. Sana, kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biobreyaan lang, iiwan na lang ng mga mag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang yun? Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos hiwain mo pa? Para lang maano? Ano ang dahilan na wala naman sila nakitang foul play. Di ba? Malinaw naman na sa sinabi ng kanyang asawa, galing Maynila, pumunta pa doon ng Baguio para magbigay ng waiver at mismong anak na nila ang nagpatunay at mismo yung asawa na ang nagsabi na yung labi na nakita ay kanilang pamilya. Nakakalungkot bakit ganitong klase ang nangyayari sa ating kapulisan, no? So, pilit nilang ipapa-autopsy yung bangkay ng isang tao na wala man lang pahintulot sa pamilya. Pwede ba yon? Di ba ang may karapatan lamang na magpa-autopsy o magpa-DNA test ay mismong pamilya lang? Sinabi na nga ng kanyang asawa na wag i-autopsy yung kanyang asawa dahil ito yung kanyang sinabi. Pakinggan natin. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Oh, sabi ko, paano mag-swab ka nga lang, makakalaman mo DNA ng hindi ba? Parang napadaming proseso, pinapahirap. Eh kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung kayo na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung asawa niyo? Accidental? Aksidente siguro, aksidente yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami nung Sinabi mismo ng kanyang asawa na hindi na kailangan hiwain yung katawan ng kanyang asawa dahil nakita naman na walang foul play dahil aksidente lamang nangyaring ito. So ngayon, anong masasabi natin mga kababayan? Yung ginagawa ng ating gobyerno ay masyado ng desperado dahil meron silang nalalaman at meron akong isang nalaman sa interview doon sa asawa na sinabi nila sa news, sa balita, sa mga media na ang cellphone daw ay ibinigay ng mga pulis sa pamilya. Pero itinanggi mismo ito ng asawa ni Yusek Cabral. Sinabi niya nga dito na ang cellphone ay wala sa kanila at hindi nila kinuha. Sa makatuwid, nasaan ang cellphone? Sir, last na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget po? Ako hindi pa nakikita. Simula dumating ako dito. Kasi kasi ko siya. So yung gamit, wala akong nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo.
Wala sila solid. Ako, dumating ako dito alas 2. Sabi nila, sinoli. So, wala pa ako nakita. Kinausap ko, anak ko, wala silang gamit na ano. Asikaso ko pa ba namin yung gamit? Siyempre, asikaso namin yung tao. Okay. Sige, sir. Maraming O, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo, palabas lamang yan, mga kababayan, para lang ma-identify nila na ang cellphone ay gusto nilang kunin at i-retrieve daw yung mga messages para daw mas maganda daw at mas maimbestigahan ng masusi ang pangyayari sa kanyang pagkamatay.